Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Conrado at malugod ko kayong tinatanggal sa ating aralin sa GMRC. Sa ating video lesson ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, mga karapatan ng bata. Habang nanonood kayo, makinig ng mabuti, mag-isip at makisagot sa mga tanong. Kahit wala tayo sa iisang silid-aralan, maaari pa rin tayo maging interaktibo. Ihanda ang inyong notebook at lapis. Kapag sinabi kong pause, ihinto muna ang video at isipin o isulat ang inyong sagot. Bago tayo pumunta sa ating kwento at talakayan, alamin muna natin ang ilang mahalagang salita. Una, karapatan. Ang karapatan ay mga bagay na dapat matanggap, matamasa, at mapakinabangan ng bawat tao, lalo na ng mga bata. Pangalawa, pambayang palaruan. Ang pambayang palaruan ay lugar na ginagamit ng mga tao para sa ligtas na paglalaro at paglilibang. Ikatlo, unwanted touch. Ang unwanted touch ay paghawak sa katawan ng isang tao na hindi niya gusto o hindi niya pinahihintulutan. Subukan natin. Kapag sinabi kong karapatan, sabihin ninyo dapat itong igalang. Karapatan, magaling. Ang mga salitang ito ay sentro ng mga konsepto sa lesson, kabilang ang karapatan, pambayang palaruan, at tamang pagtugon sa unwanted touch. Ang kwento na ating papakinggan at babasahin ngayong araw na ito ay pinamagatang Ang Karapatan at Kaligtasan ng Bawat Bata. Isang umaga sa Baguio Central School, masayang naglalaro sina Bernard, Alexa, Janela, Euclid at Richard sa pambayang palaruan. Bago sila magsimula, pinaalalahanan sila ni Teacher Conrado na sundin ang mga tuntunin upang manatiling ligtas ang lahat. Mga bata, tandaan ninyo na mayroon kayong mga karapatan. Kabilang dito ang karapatang mabuhay, magkaroon ng pangalan at pamilya, makapag-aral, mapangalagaan, makapagpahinga at makapaglaro at maprotektahan laban sa anumang uri ng pananakit. Paliwanag ni Teacher Conrado. Opo, Teacher Conrado, magalang na sagot ni Alexa. Sa palaruan, dapat tayong pumila, maghintay ng ating pagkakataon, huwag manulak at gamitin ng tama ang mga kagamitan. Dagdag ni Teacher Conrado. Sinunod ng magkakaibigan ang mga tuntunin. Hindi sila nagtulakan at nagbigay sila ng pagkakataon sa isa't isa. Naging masaya at ligtas ang kanilang paglalaro. Pagkatapos, nagkaroon sila ng personal safety lesson. Pinaliwanag ni Teacher Conrado ang tungkol sa body access, ang pag-unawa na ang ating katawan ay may mga bahagi na pribado at hindi dapat basta hinahawakan ng ibang tao.
May karapatan kayong magsabi ng hindi kapag humahawak sa inyo sa paraang hindi ninyo gusto o hindi ligtas. Lumayo, magsabi ng malakas, at agad na humingi ng tulong sa isang pinagkakatiwalaang nakatatanda. Paliwanag niya. Naalala ni Bernard ang itinuro sa kanila. Teacher, kung may taong humawak sa akin ng hindi ko gusto, maaari po akong tumanggi at magsabi sa inyo, sa aking magulang o sa ibang pinagkakatiwalaang nakatatanda? Oo, Bernard. Tama iyon, sagot ni Teacher Conrado. Ang pagsasabi ng hindi po, paglayo at paghingi ng tulong ay mga paraan ng pagprotekta sa sarili. Kinahapunan, umuwi ang mga bata. Sa loob ng bahay, tumating si Sir Jackson upang makipag-usap kay Teacher Conrado tungkol sa mga gawain sa paaralan. Magandang hapon po, Sir Jackson. Magalang na bati nila Janela at Richard. Magandang hapon din sa inyong lahat, sagot ni Sir Jackson. Nakita ni Teacher Conrado na ginagamit ng mga bata ang po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda at katuwang sa pamayanan. Ang paggamit ng po at opo ay isang simpleng paraan ng pagpapakita ng paggalang, sabi ni Teacher Conrado. Kapag iginagalang natin ang karapatan, kaligtasan at damdamin ng kapwa, magiging maayos at mapayapa ang ating pamayanan. Tumango sina Bernard, Alexa, Janela, Euclid at Richard. Natutuhan nila na ang bawat bata ay may karapatan, ngunit mayroon din silang pananagutang, igalang ang ibang tao, sundin ang mga tuntunin, pangalagaan ang kanilang sarili at maging magalang sa kapwa. Ngayon naman, tignan natin ang moral lesson. Una, may karapatan ang bawat bata na mabuhay, mapangalagaan at maging masaya. Ikalawa, dapat nating sundin ang mga tuntunin upang maging ligtas at maayos ang lahat. Ikatlo, kapag may hindi ligtas na paghawak, maaari tayong magsabi ng hindi, lumayo at humingi ng tulong. Ikaapat, gamitin natin ang po at opo bilang tanda ng paggalang. At panghuli, dapat nating igalang ang kapwa sa salita, sa gawa at sa damdamin. Tandaan, kapag iginagalang natin ang karapatan, kaligtasan at damdamin ng kapwa, nagiging ligtas, mapayapa at matiwasay ang ating pamumuhay. Ulitin natin, karapatan ko, igagalang ko, karapatan mo, igagalang ko rin. Ulitin nga natin, karapatan ko, igagalang ko. Karapatan mo, igagalang ko rin. Ngayon naman ay sagutan natin ang mga katanungan. Una, sino ang nagturo kina Bernard, Alexa, Janela, Euclid at Richard tungkol sa kanilang mga karapatan at kaligtasan? I-post ang video at isulat o sabihin ang inyong sagot. Magaling! Ang tamang sagot ay si Teacher Conrado. Siya ang nagpaliwanag tungkol sa mga karapatan ng bata, kaligtasan sa palaruan at personal safety. Ikalawa, ano ang dalawang salitang ginagamit ng mga bata bilang pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda? I-post ang video, sabihin o isulat sa inyong kwaderno ang inyong sagot. Magaling! Ang tamang sagot ay po at opo. Ang paggamit ng po at opo ay simpleng paraan ng pagpapakita ng paggalang. Ikatlong tanong, kung may taong humawak sa iyo sa paraang hindi mo gusto,
Ano ang dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong sarili at bakit mahalagang humingi agad ng tulong sa isang pinagkakatiwalaang nakatatanda? I-post ang video at isulat o sabihin ang inyong sagot ng malakas. Ano ang inyong sagot? Magaling! Magsabi ng hindi o hindi po. Lumayo, magsabi ng malakas at humingi agad ng tulong sa pinagkakatiwalaang nakatatanda. Mahalaga ito dahil ang pagsasabi at paghingi ng tulong ay paraan ng pagprotekta sa sarili. Tignan natin ang larawan. Ano ang nakikita ninyo? Tama! Nakikita natin ang mga batang naglalaro sa parke. Ang bawat bata ay may karapatang maglaro at maglibang. Ang parke ay lugar ng kasiyahan, kalayaan at pakikisalamuha. Ang paglalaro ay hindi lamang tungkol sa saya, nakakatulong din ito sa kalusugan, pag-unlad ng isipan, teamwork at pakikipagkapwa-tao. Kung hindi pinapayagan ang bata na maglaro, ano kaya ang maaaring mangyari? I-post ang video at sagutan o sabihin ang inyong sagot. Tama! Maaaring maging malungkot ang bata, kulang sa pisikal na gawain at magkakaroon ng mas kaunting pagkakataon na makisalamuha sa iba. Ngayon, tignan natin ang tatlong paraan ng pagpapakita ng paggalang sa kapwa-bata sa parke. Una, pagbabahagi ng laruan. Kapag iisa lamang ang laruan, maaari tayong magpalitan. Ikalawa, hindi panunukso. Hindi natin dapat pagtawanan o saktan ang damdamin ng ibang bata. Pangatlo, pakikitungo ng magalang. Gumamit tayo ng magagandang salita at igalang ang ibang tao. Tandaan, masaya ang paglalaro kapag lahat ay ginagalang. Alin ang magandang gawain? Pagbabahagi? Oo, hindi. Oo. Panunukso? Hindi. Tama. Pagiging magalang? Oo. Napakahusay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga tuntunin sa palaruan. Una, huwag magtulak. Maghintay ng maayos sa ating pagkakataon. Ikalawa, huwag magkalat. Panatilihing malinis ang palaruan. Ikatlo, huwag tumakbo sa slide. Umupo ng maayos at gamitin ang slide sa tamang paraan. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga tuntunin? I-post ang video at sagutan ang tanong. Tama, dahil ito ay nakakatulong upang maiwasan ang aksidente, magkaroon ng kaayusan, at maging masaya ang lahat. Pangalawa, para maiwasan ang aksidente, kailangan nating maging masunurin at maingat. Ang mga tuntuning ito ay nakapaloob din sa lesson material. Pumila, maghintay ng pagkakataon, huwag manulak, at gamitin ng tama ang mga kagamitan. Pag-usapan natin ang safe touch at unsafe touch. Ang safe touch ay paghawak na angkop, may layuning magpakita ng pagmamahal, paggalang, paggabay o pangangalaga. Halimbawa, pagyakap ng magulang bilang pagpapakita ng pagmamahal. Paghawak ng guro sa balikat upang gumabay sa bata. High five bilang pagbati o pagbati sa kaibigan. Samantala, ang unsafe o unwanted touch ay paghawak na hindi gusto o hindi pinahihintulutan. Halimbawa, pagtulak ng kaklase, pagpalo o paghawak ng walang pahintulot, at paglapit ng isang hindi kilalang tao na gustong humawak sa iyo. Laging tandaan,
may karapatan kang magsabi ng hindi. Maaari kang lumayo, magsabi ng malakas, at humingi ng tulong sa isang pinagkakatiwalaang nakatatanda. Ngayon naman, pag-usapan natin ang paggamit ng po at opo. Ang po at opo ay tanda ng paggalang sa kausap. Sa pakikipag-usap sa guro, halimbawa, opo ma'am, naiintindihan ko po. B. Sa pakikipag-usap sa magulang. Halimbawa, kapag tayo ay nagpapasalamat sa ating mga magulang, sabihin natin na, salamat po nanay. Ikatlo, sa barangay tanod o katuwang sa pamayanan. Kapag nakita natin yung mga leader natin sa ating komunidad o mga pulis o ang ating guro, kaklase, prinsipal, maaari nating sabihin, magandang umaga po guro, kapitan, at sa ating kapitbahay o kaibigan. Maaari rin natin gamitin ang magagalang na salita. Halimbawa, may hindi tayo na sinasadyang magawa sa ating kaklase. Pwede nating sabihin, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Kaya mga bata, ugaliin natin ang paggamit ng po at opo araw-araw. Ngayon naman, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Sabihin o isulat sa inyong kwaderno. I-post ang video kapag kailangan nyo ng oras. Unang tanong, sa Baguio Central School, nakita ni Teacher Conrado sina Alex at Janela na naglalaro sa parke. Pagkatapos ng kanilang gawain, sinabi ni Alex, masaya pala ang paglalaro. Nakakatulong din ito para maging malusog tayo. Bakit mahalaga ang karapatan ng bata na maglaro? A. Para hindi na kailangan mag-aral ang mga bata. B. Para maging malusog, masaya at matutong makipagkaibigan. C. Para makapaglaro buong araw ng walang tuntunin. At letter D. Para makuha ang bata ang lahat ng gusto niya. Ang tamang sagot ay titik B, para maging malusog, masaya at matutong makipagkaibigan. Kalawa, nagpunta sina Denzel, Liam at Kian sa palaruan sa Baguio City. Iisa lamang ang bola nila. Gusto ni Denzel na siya lamang ang gumamit nito. Ngunit sinabi ni Liam na dapat silang magpalitan. Ano ang pinakamagandang gawin ni Denzel? A. Itago ang bola upang siya lamang ang makagamit. B. Kunin ang bola at tumakbo palayo. C. Makipagpalitan at ibahagi ang bola sa mga kaibigan. O titik D. Umalis at huwag nang makipaglaro. Ang tamang sagot ay titik C. Makipagpalitan at ibahagi ang bola sa mga kaibigan. Natanong, habang naglalaro, nakita ni Kian si Cobain na nagtutulakan ang mga bata sa slide. Naalala niya ang mga tuntunin sa palaruan na itinuro ni Teacher Conrado. Ano ang pinakamatalinong gawin ni Kian? A. Makipagtulakan din upang hindi siya matalo. B. Sabihan ng maayos ang mga bata na sumunod sa tuntunin at ipaalam sa guro kung magpapatuloy. C. Sigawan ang lahat ng bata. O titik D. I-video sila at i-post sa social media. Ang tamang sagot ay titik B. Sabihan ng maayos ang mga bata na sumunod sa tuntunin at ipaalam sa guro kung magpapatuloy. Susunod, sa palaruan ng Baguio Central School, nakita ni Margo na may batang tumatakbo sa hagdan ng slide. Madulas ang hagdan dahil umulan. Bakit kailangang sundin ang tuntunin sa palaruan? A. Para mapagalitan ang mga batang hindi sumusunod. B. Para maging tahimik lamang ang palaruan.
C. Para maiwasan ang aksidente at maging ligtas ang lahat. O titik D. Para mas maikli ang oras ng paglalaro. Ang tamang sagot ay titik C. Para maiwasan ang aksidente at maging ligtas ang lahat. Bago umuwi, tinapik ni Teacher Conrado sa balikat si Alex upang gabayan siya sa tamang pila. Sinabi niya, "Dito tayo pumila, Alex. Bakit maituturing na ligtas at angkop ang paghawak ni Teacher Conrado?" A. Dahil maaring hawakan ng guro ang bata anumang oras. B. Dahil ito ay may layuning gumabay at mangalaga sa bata. C. Dahil kailangang sumunod ang bata sa lahat ng hawak ng guro. O letter D. Dahil walang karapatang tumanggi ang bata. Ang tamang sagot ay dahil ito ay may layuning gumabay at mangalaga sa bata. Bago tayo magpatuloy sa susunod na slide, balikan natin ang mahalagang aralin. Una, ano ang karapatan ng bata tungkol sa paglalaro? Ang tamang sagot ay ang bawat bata ay may karapatang maglaro at maglibang. Ang paglalaro ay hindi lamang tungkol sa saya, nakakatulong din ito sa kalusugan, pag-unlad ng isipan, teamwork at pakikipagkapwa-tao. Pangalawa, paano natin may papakita ang pagiging masunurin sa mga tuntunin sa pambayang palaruan? Tama. Pagbabahagi ng laruan, hindi panunukso, pakikitungo ng magalang, at pagrespeto sa ibang bata. Ikatlo, ano ang mga tuntunin ng body access at personal safety lesson? Okay, dapat alam natin kung ano ang safe at unsafe na touch. Ang mga safe touch ay ang mga sumusunod: pagyakap ng magulang, paghawak ng guro sa balikat, at pag-high five sa kaklase bilang pagbati. Habang ang unsafe o unwanted touch ay pagtulak sa kaklase, pagpalo o paghawak ng walang pahintulot, at paglapit ng isang hindi kilalang tao na gustong humawak sa iyo. Ikaapat, ano ang tamang pagtanggi sa ligtas na paghawak o unwanted touch? Magaling! Kapag may touch na hindi mo gusto, ang una mong sasabihin, "Hindi po." Susunod ay lumayo at pagkatapos humingi ng tulong sa mga nakakatanda na iyong pinagkakatiwalaan. Para sa inyong gawain, basahin at intindihin ang bawat tanong. Isulat ang titik ng inyong sagot sa inyong kwaderno. Maaring i-post ang video kapag kailangan nyo ng mahabang oras. Una, nasa silid-aralan sina Janela at Denzel. Biglang tinulak ni Denzel si Janela habang naglalaro. Sinabi ni Janela, "Huwag mo akong itulak,
Hindi ko gusto iyon. Ano ang dapat gawin ni Denzel? A. Tumawa at itulak siyang muli. B. Sabihing biro lamang iyon at ipagpatuloy ang pagtulak. C. Humingi ng paumanhin at igalang ang personal na hangganan ni Janela. D. Sabihin sa iba na huwag pansinin si Janela. Ang tamang sagot ay titik C. Humingi ng paumanhin at igalang ang personal na hangganan ni Janela. Habang pauwi sa Ang tamang sagot ay titik C. Lumayo, magsabi ng wag po at humingi agad ng tulong sa pinagkakatiwalaang nakatatanda. Sa Baguio Central School, ipinaliwanag ni Teacher Conrado na may child protection policy upang mapangalagaan ang mga bata laban sa pananakit, pang-aabuso, pananakot, at iba pang panganib. Isang araw, sinabi ni Kian kay Teacher Conrado na palagi siyang tinatakot ng isang bata. Ano ang pinakamainam na tugon ni Teacher Conrado? A. Sabihin kay Kian na wag na lamang pansinin iyon. B. Pakinggan si Kian, seryosohin ang sinabi niya at sundin ang tamang proseso ng paaralan para sa proteksyon ng bata. C. Sabihin kay Kian na gumanti. Or letter D. I-post ang problema sa social media. Ang tamang sagot ay titik D. Pakinggan si Kian, seryosohin ang sinabi niya at sundin ang tamang proseso ng paaralan para sa proteksyon ng bata. Kapag may batang nagsasabi ng problema tungkol sa kanyang kaligtasan, dapat siyang pakinggan at seryosohin, at dapat sundin ang wastong proseso ng paaralan para sa proteksyon ng bata. Susunod, nakakita si Cobain ng batang umiiyak malapit sa paaralan. Sinabi ng bata na may nananakot sa kanya. Hindi alam ni Cobain kung ano ang dapat gawin. Ano ang pinakamabuting hakbang? A. Umalis agad at huwag magsabi kanino man. B. Makipag-away sa nananakot. C. Humingi ng tulong sa guro, magulang, school personnel o iba pang pinagkakatiwalaang nakatatanda. O titik D. Sabihan ang bata na huwag nang umiyak. Ang tamang sagot ay titik C. Humingi ng tulong sa guro, magulang, school personnel o iba pang pinagkakatiwalaang nakatatanda. Sunod, kasama ni Teacher Conrado ang ilang bata sa isang community activity sa Baguio City. Ipinaliwanag niya na maaring humingi ng tulong sa mga otoridad kapag may seryosong banta sa kaligtasan. Kailan maaring humingi ng tulong sa pulisya tulad ng Baguio Police Station? A. Kapag gusto lamang nilang makipaglaro sa pulis. B. Kapag may seryosong panganib, pananakit o sitwasyong nangangailangan ng agarang proteksyon. C. Kapag ayaw nilang gumawa ng assignment. Or titik D. Kapag gusto nilang makaiwas sa klase. Ang tamang sagot ay titik B. Kapag may seryosong panganib, pananakit o sitwasyong nangangailangan ng agarang proteksyon. Mahusay mga bata, natapos natin ang ating aralin tungkol sa mga karapatan ng bata. Bago tayo magtapos, tandaan ang ating mahalagang mensahe. May karapatan akong maging ligtas, may karapatan akong maglaro at maglibang, igagalang ko ang karapatan ng ibang bata, susundin ko ang mga tuntunin upang maging ligtas, magsasabi ako ng hindi kapag may hindi ligtas o hindi ka nais-nais na paghawak,
lalayo ako at hihingi ng tulong sa pinagkakatiwalaang nakatatanda, at gagamit ako ng po at opo bilang pagpapakita ng paggalang. At higit sa lahat, ang karapatan ko ay igagalang ko, ang karapatan ng kapwa ko ay igagalang ko rin. Tandaan mga bata, igalang ang karapatan, pangalagaan ang sarili, igalang ang kapwa, manatiling ligtas. Ako si Teacher Conrado, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. See you again on our next lesson. Paalam mga bata!